Napansin din yun ni Goro sa sarili niya pati na rin ng kanyang mga katim lalo na ni Kimori na siyang catcher dahil halata nito na iniiwas na ni Goro ang bola sa ulo ng mga batter. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin nito ang paglalaro, pero sa huli ay natalo sila ng mga taga-Koki Little. Kinagabihan, habang natutulog na ang lahat ay naiwang gising si Goro habang iniisip ang sinabi sa kanya ni Mr. Ando na hindi umano makakatulong pag hindi niya pinakawalan ang takot, dahil lagi lang iyong babalik kapag nakatama siya ng kalaban at dahilan iyon para maapektuhan ang laro niya. Nang sumunod na araw ay maghapong hindi sumali sa practice si Goro. Bagamat napatawad na nito si Gibson ay hindi pa rin tuluyang nakakalimutan ni Goro ang nangyari. Nilapitan ito ni Kimori at sinabing mag-pitch ito ng galing sa puso para umano lumabas ulit ang galing nito at mawala ang takot. Maging sina Sawamura at Shimizu ay dumating din para tulungan si Goro, kahit na sinabihan na ang mga yun ng kanilang coach na hayaan muna si Goro na mapag-isa. Pumayag si Goro at sinabing wala umanong sisihan kapag nasaktan niya ang mga ito kaya sinimula na kagad niya ang pagpipitch. Ngunit palyado pa rin ang mga tira ni Goro kaya para hindi na magpatuloy ang ginagawang iyon ay sinabihan na ito ni Sawamura na kalimutan na ang takot dahil mas makakasakit umano ito ng tao. Dahil doon ay umakma na si Goro ng pagbato ng malakas pero hindi niya ito naituloy at sinabing hindi niya kaya lalo na at mga kaibigan niya ang mga iyon. Napaupo na lang si Goro dahil hindi na niya alam ang kanyang gagawin nang bigla siyang makaisip ng paraan. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ng Yokohama Little para makiusap sa coach ng mga iyon na maglaban sila bukas ng umaga. Ngunit tumanggi ang coach at sinabing wala silang planong makipaglaro sa isang pitcher na tulad ni Goro na walang galang. Dahil doon ay si Kimori na ang humingi ng paumanhin para kay Goro at nakiusap na pumayag na ang mga ito. Maging sina Sawamura at Shimizu ay nakiusap na rin kaya pumayag na ang coach ng Yokohama bagay na ikinatuwa ng mga ito. Agad yung ibinalita ng mga bata sa kanilang coach, pero laking gulat yun at ng iba pa nilang mga katim dahil alam naman nila na ang Yokohama Little ang pinakamagaling na team sa buong bansa. Pinagsabihan ni Mr. Ando ang apat na ni hindi pa nga umano maayos ni Goro ang pag-pitch sa kahit kaninong batter, pero sinabi ni Goro na iyon lang ang alam niya na tanging paraan para maayos niya ang nangyayari sa kanya. Naiintindihan ni Mr. Ando ang nararamdaman ni Goro, pero para dito ay hindi ang paglaban sa Yokohama team ang pinakamagandang solusyon para mawala ang anumang nararamdaman ng bata, dahil kapag natalo umano sila bukas ay baka ayawan na nito ang baseball at mas lalo lang lumala ang nararamdaman ni Goro. Gayunpaman, sinabi ni Goro na ayos lang at kung matatakot umano siya sa Yokohama Little na dating team ng papa niya at hindi na siya makakapaglaro ng baseball, mas gugustuhin niya na lang umanong mawala kasama ng papa niya. Pero bago ulit tayo magpatuloy ay ipapakilala ko lang sa inyo ang aking ginagamit na application para manood ng anime, movie at sports. Ito nga pala ang Usini. Ang kagandahan sa application na ito ay walang ads na gagambala sa inyo, at talagang easy to use. Kaya kung interesado ka ay nasa pin comment lang sa baba ang kasagutan, salamat. Kinabukasan, bago pa man ang itinakdang oras ng laro ay dumating na sa field ang parehong team para makapag-warm up, at doon ay tinanong ng coach si Mr. Ando kung ano ba ang nangyayari kay Goro dahil sa kakaibang ikan-ikilos nito. Nagulat ito nang malaman ang trauma ng bata at naintindihan kung bakit yung nakiusap sa kanya kahapon. Pero naroon pa rin ang pag-aalala ni Mr. Ando na mas lalo pang lumala ang nararamdaman ni Goro, kaya nakiusap siya sa coach na kapag sa tingin ng mga ito ay wala ng pag-asang manalo ang Dolphins ay ipatigil na ang laro bago pa maisip ni Goro sa sarili na wala na siyang silbi. Maya-maya pa ay pamwesto na ang mga player at sinimulan na ang laro. Unang pag-pitch pa lang ni Goro ay nagawa na agad nito na may hagis ng malakas ang bola kaya tuwang-tuwa ito. Nagpatuloy ang magandang performance ni Goro, pero nang magpalit ng batter ang Yokohama ay napansin ni Kimori na hindi pa rin nawawala ang takot ni Goro na baka makatama uli ito ng player. Maging ang coach ng Yokohama Little ay napansin ang mga pag-iwas na iyon ni Goro kaya hindi nito tinanggap ang mga pagtira ni Goro ng fastball sa outside corner para lang ma-strike ang batter, kaya ibig sabihin ay hindi pa umano nawawala ang takot ni Goro. Hinamon din ito ang bata na ibato ang bola sa dibdib mismo ng batter kahit pa magmintes ito sa pag-pitch ng bola dahil madali namang makakapag-adjust ang batter pag alam nitong alanganin ang pagbato. Kaya nga umano nagtataka si Kasamoto kung bakit namatay ang ama ni Goro dahil lang sa pagbato ng pitcher. Dahil sa sakit ng sinabi ng coach ay nag-react si Mr. Ando nang biglang sumabog si Goro sa galit at ibinato ng malakas ang bola dahilan para tumama yun sa salamin ni Kasamoto. Sa kabila ng pagkakaroon ng sugat dahil sa malakas na pagbato ni Goro ay natawa pa ang coach at tinanong kung hanggang doon lang ba ang kaya ng bata. Doon na rin ito na ikwento ang tungkol sa nakaraan noong nasa Little League pa lang siya. May mahigpit siya noong kalaban sa pagiging magaling, at para malaman kung sino ang alas ng grupo ay naglaro sila. Ngunit kinabahan siya at hindi naging maganda ang kanyang laro, habang ang kalaban naman niya ay maganda pa rin ang pitching hanggang sa 5th inning kaya nakita agad sa kanila kung sino ang alas.
Pero sa 6th inning ay sinadya niyang batuhin sa braso ang pitcher na kalaban niya kaya nagkaroon iyon ng bali na tumagal ng 2 buwan bago gumaling. Nagulat siya noon dahil sinaktan niya ang kaibigan niya sa sarili niyang pitching, at sa huli ay siya ang naging alas ng grupo nila. Pero ng mga sumunod na linggo ay hindi na siya nag-practice dahil wala na siyang mukhang ihaharap doon. Ngunit isang araw ay pinuntahan siya niyon sa kanilang bahay kaya humingi siya ng paumanhin. Doon na sinabi ng kaibigan niya na kasalanan ng batter kung tatamaan ito ng pitcher, dahil bilang pro player dapat ay magaling umanong tumansya dahil kung hindi ay tatamaan iyon ng bola. Nang maintindihan na ni Goro ang mga sinabi ni Kasamoto ay napagtanto niya na tama iyon, kaya naman kinalimutan na niya ang sakit na nararamdaman bagkus inisip na ang iniwan sa kanya ng papa niya ay ang pagiging matapang at pagmamahal sa bawat laro. Dahil doon ay bumalik na ang dating galing ni Goro sa pagpipitch kaya sinabi ni Kasamoto kay Mr. Ando na tapos na ang laro dahil kita naman agad ang magiging resulta. Tumutol si Goro at sinabing itutuloy nila ang laban kaya naman si Toshi ang sunod na pinasalang ni Kasamoto bilang batter. Nung una ay diskumpiyado pa si Toshi na matatamaan niya ang bola, pero may sinabi sa kanya ang kanilang coach kaya naman nagawa niyang matamaan ang pitch ni Goro bagay na ikinagulat nito. Natulala na lang si Goro nang sabihin ni Kasamoto na walang pitcher ang nagtatagal sa pitching kapag fastball lang ang alam. Timing umano ang kailangan para ma-strike out ang batter, at maging si Joe Gibson ay gumagamit umano ng curveball para lalo pang mapabilis ang fastball, kaya sa ngayon ay wala umanong pag-asang manalo si Goro sa Yokohama Little. Nang sumunod na araw, habang nagpa-practice ay napansin ni Shimizu na malalim ang iniisip ni Goro. Iniisip kasi nito na sa ngayon ay fastball pa lang ang kaya niyang gawin pero madaling natamaan ni Toshi ang ginawa niyang inside fastball. Ngunit biglang napabangon si Goro nang maalala nito ang sinabi ni Kasamoto na timing ang kailangan para ma-strike out ang batter. Tumakbo si Goro papunta kay Kimori at sinabing may naisip siyang magandang ideya sa pitching na tinatawag niyang Magic G number 1. Ang kailangan lang umanong gawin ay malito ang timing ng batter, at hindi nakakailanganin pang bumato ng iba't ibang klase ng pitching. Pamwesto si Goro at ipinakita sa mga katim ang ibig niyang sabihin, ngunit para kay Kimori ay wala naman umanong pinagkaiba ang tirang iyon ni Goro. Para naman kay Mr. Ando, ang ginawang iyon ni Goro na pagposisyon at ang biglang pagbabago ng pag-atake ay hindi magandang estilo, pero madali nga naman umano iyong makakapagpatakbo ng runner sa base. Nagsalita muli si Kimori at sinabing kaya ganun ang tira ni Goro ay dahil natatakot ito na baka may matamaan sa pitch, kaya sinabi ni Mr. Ando na kung gusto ng mga ito na matuto ng pag-break ng bola ay pwede niyang ituro ang pagtira paitaas. Dahil nais ni Goro na manalo umano laban sa Yokohama Little ay sinabi ni Mr. Ando na naiintindihan niya si Goro pero imposible umano na matalo nila ang team na iyon at maging pinakamagaling sila sa buong bansa. Nagtaka si Goro at sinabing dalawa na nga ang no-strikeout niya sa mga iyon, pero ipinaalam ng coach na hindi pwedeng mag-pitch ng sunod-sunod ang pitcher sa game sa Little League, dahil kung hindi ay may injure iyon at hindi na makakapaglaro pa ng baseball kaya huwag na umanong hangarin ni Goro na maging pinakamagaling sa buong bansa. Pero kung gusto talaga umano ni Goro ay iminungkahi ng coach na sumali na lang ito sa Yokohama Little League team. Kinahapunan, habang naliligo ay sinabi ni Sawamura kay Goro na ayos lang kung sasali ito sa Yokohama Little. Pero sinabi ni Goro na hindi niya gagawin yun dahil hindi niya matatalo ang mga iyon kung sasali siya sa team ng Yokohama. Kasabay ng pangyayaring iyon ay umiinom naman ng beer si Mr. Ando sa loob ng kanyang silid habang iniisip na pahirapan ang training ng mga bata para maabot ang lahat ng pinapangarap ng mga iyon. Nung gawin niya yun sa dati niyang hinawakan na team ay hindi naging maganda ang resulta dahil marami ang nagreklamo sa sobrang hirap, at konti na lang ang natira para makalaro ang buong team hanggang sa wala na siyang nagawa. Gayunpaman, nang makita kung gaano kadesidido ang mga bata ay napagdesisyonan ng coach na maging mas mahigpit na ngayon para malaman niya kung hanggang saan tatagal ang mga iyon. Kinabukasan ay agad niyang sinabi sa mga bata na kailangan ng mga itong pumunta sa pahingahan sa tuktok ng bundok, at kailangan din ng mga itong bumalik bago lumubog ang araw. Nagulat ang lahat, pero sinabi ni Mr. Ando na bilang coach ay nais niyang makita ang bawat miyembro na mayroong pagpupursige sa sarili dahil ayaw niyang isang araw ay may magsasabi sa kanya na suko na ang mga ito. Dagdag pa nito na gaya ng gustong mangyari ni Goro ay gusto niya rin na maging pinakamagaling sa Little League ang Mafune team sa Japan, at ang mga bata umano ang makakagawa niyon kaya dapat magkaroon ng determinasyon ang lahat. Bago magsimula ang mga bata ay sinabi ni Mr. Ando na ang sinumang sumuko sa kalagitnaan ay hindi na makakabalik pa sa training field. Ang lahat ay nagulat maliban kay Goro na nagustuhan ang hamon na iyon ng coach at sinabing kaya nila iyon, dahil isa rin umano iyong paraan para magawa nilang talunin ang Yokohama Little. Nagsimula ng maglakad ang mga bata at naiwan naman si Mr. Ando na umaasang makakayang bumalik ng lahat. Nauuna sa kanilang siyam sina Goro at Sawamura dahil bahagyang nagpahinga si Kimori nang makaramdam na ng pagod.
Sa kanila namang likuran ay napahinto na rin si Mayhara sa mismong tapat ng bus stop at sinabing suko na ito at sasakay na lang umano ito sa bus. Dahil doon ay natigilan ang apat hanggang sa isa-isa na rin ang mga itong umayaw dahil sa hirap umano ng training, at isa pa ay hindi rin naman umano sila magiging pinakamagaling sa buong Japan dahil hindi naman sila kasing galing ni Goro. Hindi nagtagal ay nadaanan sila ni Shimizu na noy nakakaramdam na ng uhaw dahil sa matinding init ng panahon, kaya niyaya na lang ito ni Mayhara na sumakay na rin sa dadaang bus. Pero nang saktong may parating ng bus ay nagpatuloy na si Shimizu sa pagtakbo kaya sinabihan ito ni Mayhara na tingnan na lang nila kung kaya nitong tagalan ang pagsubok. Lumingon si Shimizu at sinabing hindi naman nila malalaman kung hindi nila susubukan. Dahil doon ay mas pinili na lang ng apat na magpatuloy pa dahil si Shimizu nga umano na babae ay ginagawa ang lahat ng makakaya, kaya naman napilitan na rin si Mayhara na tumuloy na rin kahit para dito ay imposible yun. Maya-maya pa ay nakabalik na sina Goro at Sawamura, at sumunod sa mga ito si Komori, hanggang sa isa-isa na ring magdatingan ang iba pa. Palubog na ang araw at tanging sina Shimizu at Mayhara na lang ang hindi pa nakakabalik, pero tiwala si Goro na kakayanin yun ng dalawa at hindi umano ang mga iyon susuko. Hindi nagtagal ay sabay nang dumating ang dalawa bagay na ikinatuwa ng lahat. Dahil doon ay ipinagpatuloy lang nila ang pagpapractice, at kinabukasan, habang tumatakbo si Goro ay tinulungan nito ang isang babae para iligtas ang pusa na nasa sanga ng mataas na puno. Gamit ang bola ng baseball ay binato ni Goro ang sanga dahilan para maputol iyon at mahulog ang pusa kaya agad na sinalo ni Goro ang hayop. Pagkatapos ay nagpaalam na si Goro sa babae, pero nang mapansin yun na nasugatan si Goro sa braso ay tinalian yun ng babae gamit ang panyo nito bilang pasasalamat sa pagligtas sa pusa. Pagkabalik sa field ay napansin ni Komori na mag-isa na naman si Goro habang sila ay nagpa-practice, sapagkat iniisip nito kung junior high din ba ang babae dahil iniisip nito kung paano ibabalik ang panyong yon. Sinabi na ni Mr. Ando na tapos na ang practice dahil maglalaro umano doon ang Yokohama Little at ang Nanbo Little mamayang alas 10, kaya kailangan na nilang umalis at sinabing panoorin na lang muna nila ang laban ng mga iyon. Habang nagpapalam si Mr. Ando kay Coach Kasamoto na manunood sila ng laro ay biglang nanlaki ang mga mata ni Goro nang makita na ang babae kanina ay isa pala sa mga miyembro ng Yokohama Little.